Travel agency ba o DIY travel? Ito dun sa mga tanong na immigration na madalas ikinabibigla ng mga Pinoy. May travel agency ka ba o ikaw lang yung nag-ayos ng biyahe mo? Akala ng iba casual question lang pero sa totoo lang may bigat yung tanong na yan. Bakit? Dahil maraming kaso ng illegal recruitment at human trafficking, may mga recruiter na nagtatago sa likod ng kunwari ay travel agencies. Sila yung nag-aayos ng tike, hotel, itinerary pero ang totoong pakay, hindi talaga bakasyon. Kaya ngayon, mas maingat ang immigration pagdating sa travel setup mo at yan yung pag-uusapan natin dito sa video na ito. Unahin na natin yung mga DIY traveler. Kung ikaw mismo yung nag-book ng flight, hotel at activities mo, usually mas madaling i-explain lang. Simple lang kasi yung logic. Ikaw yung may control, ikaw yung may plano, ikaw yung may alam doon sa biyahe mo. Kapag tinanong ka kung paano mo inayos yung travel mo, sapat na yung malinaw na sagot na ikaw yung nag-book online, nag-research ng itinerary at may sariling schedule. Dito mahalaga na alam mo yung details, kung alam mo kung saan ka mag-stay, kung ilang araw ka mag-stay at kailan ka uuwi. Hindi mo naman kailangan kabisado lahat pero kailangan maramdaman nila na dapat ikaw yung may hawak ng biyahe mo. Ngayon, paano naman kung may travel agency ka? Hindi ibig sabihin na red flag agad. Maraming legitimate at professional na mga travel agencies. Pero dahil may mga abusado sa sistema, mas marami talagang nafa-follow up questions kapag agency ang kasama sa usapan. Ang goal ni immigration officer dito, simple lang. Legitimate ba yung agency mo? Action ba talaga to? At ikaw ba yung may desisyon o may ibang nagdidikta sa galaw mo doon sa travel mo? Kaya, pag may agency ka, dapat handa kang i-explain kung ano lang talaga yung role nila. Halimbawa, ticket booking lang ba, hotel assistance, visa processing, group tour ba, o individual travel? Mas malinaw, mas maganda. Dito papasok yung mga supporting documents. Hindi para ipakita agad, kundi para handa ka hingi ni immigration officer. Para sa mga DIY travelers, magandang may kopya ka ng mga flight booking, hotel reservation, return tickets, saka yung basic itinerary. Para naman sa mga travel agency, malaking tulong kung may agency booking confirmation, official receipt, itinerary na may pangalan mo, contact details ng agency, proof na ikaw yung nagbabayad or aware ka dun sa mga arrangements ni travel agency. Hindi mo kailangan yung makapal na folder. Ang mahalaga, consistent yung sinasabi mo doon sa hawak mong documents. Isa sa pinaka-common na pagkakamali ng travelers, hindi nila alam kung ano ang ginawa ng agency nila. Kapag tinanong ka, sasagot mo, hindi ko po alam, sila po kasi yung bahala. Doon, nagiging alanganin. Kahit may agency ka, ikaw pa rin yung traveler. Responsibilidad mo pa rin maintindihan yung sarili mong biyahe at yung pinaka-importante sa lahat, huwag kang kakabahan. Hindi automatic na may mali ka dahil may travel agency kang ginamit. Ang hinahanap ni immigration officer ay clarity at control. Kapag malinaw yung paliwanag mo, kalmado yung tono mo at tugma yung sagot mo doon sa mga documents mo, di dalas, bilis lang yung usapan. Mga ka-OFW sa episode ito, tandaan mo, hindi mo kalaban si immigration. Trabaho lang nila na siguraduhin na ligtas ka at legitimate yung pag-alis mo. DIY man yan o may travel agency, ang tunay na advantage mo ay prepared ka. Dahil sa dulo ng lahat ng tanong, ang pinaka-importanting maipakita mo ay ito. Ikaw ang may alam sa biyahe mo, legal ang dahilan ng pag-alis mo. Yun lamang po at maganda buhay sa ating lahat and see you po on the next video.